Nasa 28 mangingisda mula Bulinaw, Pangasinan ang dinala sa tanggapan ng Philippine Coast Guard matapos na maligtas ng abutan ng bagyo sa laot. Ayon kay Coast Guard spokesperson Commander Armand Balilo, nasagip ang mga mangingisda ng isang commercial vessel sa dagat ng Ilocos Sur. Sabi ng mga mangingisda, pabalik na sila mula laot nang maabutan ng bagyo. Hindi raw alam ng mga mangingisda na may bagyong paparating. Ginagamot na sa Coast Guard Medical Office ang mga mangingisda na nasugatan matapos tumaob ang kanilang bangka. Ayon sa NDRRMC, nasa 30 mangingisda mula Bulinaw ang hanggang ngayon ay hinahanap pa rin. Sa Aurora naman, nasagip ng mga otoridad ang 13 sa 14 na mga mangingisda nilang nawala sa laot. Hinahanap pa ang isa sa kanilang mga kasamahan. Sa puntong ito, kasama po natin si Ms. Mina Marasigan, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon sa Jiggy at magandang hapon sa ating mga kapuso. Apo, ma'am, kanina dun sa reports may 30 yung binabanggit niyo po, nasa 27 pa hinahanap. So, paano po nire-reconcile ng NDRRMC yung pong bilang po? Kasi sa katunayan nga, Jiggy, no? Kasi marami tayong sources na pinanggagalingan ng ating mga balita. Meron tayo sa ating Philippine Coast Guard, sa ating lokal na pamahalaan, pati na rin sa mga regional offices natin ng Office of Civil Defense. Ang inaalala kasi natin dito kasi, Jiggy, kailangan magkaroon tayo ng identification nitong mga kababayan natin na sinabing na pumalaot, no? Bago pa man sa Kabagyong Kabayan. So maganda to, magkaroon na tayo ng pangalan din ng bangka kung saan sila nakasakay. So ito ngayon ang nire-reconcile natin at sa pangunguna na rin ng ating Department of Interior and Local Government, naroon sila ngayon para nga masolusyonan na yung pagbibigay ng identification sa mga mangingisdang ito. Baga para alamin talaga dun sa mga pamilya mismo kung yung mahal nila sa buhay ay lumaot po. Kung kasama ba to sa bangka na sumakay ng ganitong pangalan, meron talaga sila identification, may pangalan ito. Kasi mahirap na tayo ay magbibigay ng balita, sasabihin natin unidentified. Mahalaga dito ngayon ang ginagawa ng ating ahensya, may pangalan ito, alam natin kung eksakto ano ang nangyari, kailan ba sila pumalaot, anong araw ito, kung nakarating ba ang babala sa kanila. May mga ilan kasi na nagsasabi, bago pa dumating ang Bagyong Kabayan. Pero wag natin kalimutan, Jiki, meron Bagyong Jenny no napapalabas ng ating bansa noong mga panahon na iyon. May nakataas pa rin na babala no na wag silang pumalaot dahil maalon pa rin ang dagat. Apo, so yung may pangalan na hawak po ninyo, ilan po yung bilang? Sa latest count ng ating ahensya, may naitala tayo na 27 pa no na patuloy nating hinahanap at yun ang hinihingan natin ngayon ng update mula sa ating regional offices at sa Philippine Coast Guard kung yung 27 na to ay may ilan na rin ba na natagpuan. Apo, sa panig ho nung pinsala, ano po ang reports na nakakabot sa inyo? Sa latest na naitala ng ating ahensya, meron na tayo natala na 1.1 million damages to agriculture. Itong balita nito mula sa probinsya ng Pangasinan at ng Aurora. Meron din tayo natanggap na balita na meron 131 na bahay ang nasira dahil sa pananalasa ng Bagyong Kabayan. Opo, at yun nga, kahit parang mahina siya pero marami rin na apektuhan. Ano po? Oo, kasi nakaranas din sila, may mga kasi specific areas na nakaranas na malakas na pag-uulan at meron din ilan dito na nakaranas din na malalakas na hangin. Kaya may mga damaged houses tayo na pabalita. At gamitin ko na rin ang pagkakataon na to, Jiggy, dahil may mga ilang areas pa rin sa probinsya ng Nueva Ecija, dito banda sa Cabanatuan, na nakararanas pa rin ng pagbabaha. Baka magtaka sila, maganda na ang sikat ng araw, medyo maaliwalas na ang panahon. Kasi itong mga pag-uulan na naranasan nila over the weekend, galing sa bulubundukin. So naipon ng tubig, bumababa na ngayon ito sa may bandang Cabanatuan. Kaya ang bibigay naman tayo ng babala sa probinsya ng Pampanga, lalo na sa mga malapit sa Candaba River, dahil sa araw na ito, maramang bababa na ang tubig nito. So, kailangan makapagbigay na tayo ng paalala sa ating mga kababayan na umantabi sila at baka tumaas ang tubig ng Candaba River. Apo, ma'am, bilang panghuli, lalo dun sa nakaka-monitor sa atin na hindi pa nahanap yung kanila mahal sa buhay, ano po yung nais nyong ipayo, advice po sa kanila? Opo, tayo naman po ay unang-una sana nga po ay na-rescue sila ng ating mga commercial vessels o napadpad sila dito sa kalapit na isla. Pero sa ganitong pong panahon, mahalaga po makipag-ugnayan sila sa ating lokal na pamahalaan at sa ating Philippine Coast Guard para masiguro po natin na ma-identify po ang mga mangingisda natin na kasalukuyan pa po ay ating hinahanap. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ms. Mina Marasigan, tagapagsalita po ng Office of Civil Defense.